o ay nasalvage o napatay dahil sa di umano'y pagdispalko niya ng malaking halagang pera. Sa paglipas pa ng mga buwan, maraming mga katanungan ang kanyang mga anak, pero nanatili itong walang kasagutan. Sige pa. Oh. Kumain ng madami, ha? Pagkatapos magsipilyo at makatulog ng maaga. Ha? Oh. Sige na. Ay! Nangyari? Patay yung kuryente? Ano? Inom ka ng tubig. Sige na, kumain lang kayo dyan. Denver, kumain ka. Kain lang. Denver, kumakain ka ba? Ayan. Gusto mo ng tubig? Daniela, dito ka lang, anak, ha? Titignan ko lang kung bakit tayo nawala ng kuryente. Ha? Ubusin niyo yung mga pagkain niyo. Dali lang ako. Aling Ising? Aling Ising? Aling Ising? Aling Ising? Wala ko kaming kuryente. Ay naku, sinadya ko talaga yun. 3 buwan ka na kayang hindi nakakapagbigay ng upa mo. Ikakabit ko ang kuryente pag nakapagbayad ka na. Aling Ising, pare-pareho lang naman ho tayong squatter dito. Baka pwede namang pagbigyan niyo na lang ho ako para na lang sa mga anak ko. Ay naku, Annalisa, hindi pwede. Ang sabi ko, magbayad kayo ng upa nyo para ibalik ko yung kuryente. Ngayon, kung hindi nyo maibigay ang upa, hindi ko ibabalik. Kung hindi kayo makatis ang walang kuryente, hindi lumayas kayo! Pinutulak na yung kuryente. Uusap ko si Manang Ising, hindi daw niya ibabalik hanggat di tayo nakakabayad ng... Paano yung phone ko, Nay? Palubot na po yun, eh. Si ate naman, hindi naman naisip na walang electric fan. Ang init po kaya. Kawawa naman po sila Denver at Daisy. Ako, Nay, hindi ako makakatulog nito kasi walang electric fan. Kasalanan to ni tatay, eh. Dapat kasi nandito siya. Dapat siya tumataguyod sa atin. Tingin ko nga, eh. Wala siya pakialam sa atin. Daniela, huwag ka nga magsalita ng ganyan tungkol sa tatay mo, ha? Mahal tayo ng tatay mo. Mahal kayo ng tatay mo. Babalik siya. Babalik ang tatay niyo dito sa atin. Nay, naniniwala po ako sa inyo na babalik po ang tatay. Lagi ko pong ipinagdadasal yun. Pinagdadasal ko po na sana bumalik na po ang tatay.
Miss na miss ko na po siya eh. Daniela, bumawa ka dyan! Mga kapatid mo! Mabilis mo kunin mo yung mga kapatid mo! Anak, bilis, bilis, bilis! Bilisan niyo, bumangon na kayo! Lapit na sila! Halika na! Bilis, bilis! Bilis, labas na! Dali! Tayo na dyan! Labas na, labas na! Dahil sa pagkakasunog na iyon, tila napaso na rin at lumalim ang mga sugat sa dibdib ni Ana. Napag-alaman niyang madalas makita si Dan sa Blooming Tree kasama ang kabit nito. Ito rin marahil ang hudyat na pumukaw sa napuno ng apoy ng galit sa dibdib ni Ana. Kaya, isang araw, Nay! Kailang daw sabi mo. Nay! Ay, salamat. Halika na. Bigay po ng mga kaibigan ko. Ano yan? May mga pangbatang damit din dito, Nay. Ang babait naman ng mga kaibigan mo. Ba? Oo nga po eh, kagaya niyo po. Buti pa nga po yung ibang tao eh, may malasakit. Daniela, hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, ha? Yung tatay mo na naman ang pinariringgan mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Ilan nasunugan tayo? Asan siya? Hindi mo na siya nagparamdam, Nay. Siguro nga mas pinagdasal pa niya na namatay na lang tayo. Para mas onte yung iintindihan niya. Ikaw! Tumigil ka nga! Hindi ganyan ang tatay mo! Mahal niya tayo!